Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to R8 Motor Reviews. And what we have right now here is a Click 160. Naghahanap ka pa rin ba ng bagong motor sa pagpasok ng bagong taon? Baka ito na yung review na hinahanap mo para kumuha ng Click 160. If all we know, ang Honda Click versions from the version 1 na 125 na lumabas sa Pilipinas, ang daming bumili nun kasi ang ganda kasi ng itsura niya. Modernized, maganda yung bago sa paningin ng tao yung version 1. Ang daming kumuha nun. Pero nung lumabas yung version 2, halos lahat gusto yun. Bakit? May 125, may 150, reliable yung engine, pwede pang hanap buhay, pwede din pang personal. Minahal yun ng tao, minahal yun ng mga users. Now, naghahanap ka ba ng Click? Kasi sa 125 and 160 ngayon, iba na yung ng 160. Matapang, bago sa panlasa ng Pilipinas. Watch this review for the Honda Click 160. Wow! The Honda Click 160. Grabe, ibang-iba na yung itsura niya from the previous Click models. Talaga ang tapang na naging facelift or sport niya ng design na nangyari sa version 3 na 160. Mas naging matapang yung front end. Kung mapapansin ninyo, ang tatalis nito, tingnan mo, wala siyang ganong kantuhan, puro end, puro talas yung nangyari dito sa fairing sa harapan. Titignan mo sa gilid, tignan nyo naman, napaka-aggressive ng looking yan. Yung separation from the headlight, ito na yung signal light niya. Nagkaroon ng parang division here for the fairings. Grabe, ang ganda. On the midsection, kita nyo naman, nandito pa rin yung distinctive na gulay board section ng Click. Wala naman, kumbaga from the previous models, hindi naman nagbago yung configuration ng Honda Click model. Hindi siya naging katulad ng PCX or the Airblade na naging buo to, nandito yung fuel input mo. Hindi eh. Yun pa rin. May gulay board pa rin. May silbi pa rin. Pwede mo pa rin lagyan ng gamit. On the side, nagbago na rin yung fairings niyan. Kasi, kung nakatandaan nyo, ang Honda Click version 2, padiretso lang to. Walang curve na ganito. Ang ganda ng curve na to. Bagong-bago. Ito yung distinctive niya ngayon. Kumbaga, kung titingnan nyo, baka sabihin nyo, version 2, version 3, parehas na ng gilid. Hindi ah. It's quite different right now. May curve ngayon siya, iba yung design niyan sa gilid. And ang ganda ng Click 160 logo panalo. On the tail end, kung makikita ninyo, kasi meron na siyang bracket dito eh. Pero sa tail end, makikita ninyo yung pointed design dito. Ang talas pa ganun, ang ganda. Iba na yung tail end section ng Click 160. Kung pagmamasdan niyo yung version 2, hindi talaga sila parehas. Ibang-iba na yung design. Ang aggressive ng puwet na ito. Ang ganda ng tail. And by the way nga pala, lahat ng ilaw ng 160, from headlight to signal light, tail light, and signal light sa likod, lahat yan LED. Kaya sulit din eh. Hindi, yung quality, nandun eh. Hindi tinipid, sakto sa presyo for the Click 160. On the muffler area, ang ganda ng muffler niya. Sporty. Hindi siya malaking can, na talagang malaking can. Sporty siya. Ang maganda rito, yung pinaka-guard, muffler guard niya, heat guard niya, itim eh, hindi yung silver or something. Kahit may mga konting gas, hindi, maganda pa rin tignan. Hindi ito na silver pag bare metal, pag nagasgasan kita mo, pwede magkalawa. Ito yung radiator niya, and yung dipstick nandito. Mahaba yung dipstick niyan, kumbaga, handy siya, hindi siya mahirap dukutin. Mahirap pitin, nandito lang siya. Kaya, okay, malinis, maganda. Pogi yung configuration for the Click 160. On the engine spec, the Click 160 has an exact displacement of 157cc, 4-stroke, 4 valves, SOC engine, has 15.2 horsepower, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM, and this is powered by CVT transmission. In front, meron tayong disc brakes. Bali yung disc na to, hindi na to stock eh. Napalitan na to ng big disc. With 2 piston Tokiko calipers, telescopic fork,
tire size of 100/80, and rim size is 14. At the back, meron tayong drum brakes. Nakikita nyo, naka-drum brake yan. Mono siya, well, hindi na to stock. Nakita nyo naman, naka-YSS. Poging YSS na G-Series. And ang tire size sa likod, naging meaty siya eh. Naging mas malaki. It's 120/70 and rim size 14. Para sa akin, ang pogi tignan ng ganito, ng 120/70. Ang kapal eh. Hindi ka to dati, medyo alam ko, I think it's 110 lang before. Pero sa 120, mas naging pogi, mas naging meaty yung itsura na rear spec tires ng Click 160. Ground clearance niya, yung ground clearance niya ngayon is 138mm. And the seat height niya is 778mm. Napaka-pasok nun para sa average Filipino rider. Meron lang siyang weight of 116 kilograms, which napakagaang nun, magaang na motor to. And a fuel tank capacity of 5.5 liters. 5.5 liters, mahaba-haba na yung mararating mo dahil napaka-fuel efficient din ng Honda Click 160. On the left switch of this Click 160, hindi na to stock eh. Aftermarket na siya. Kung titignan nyo, nandito yung hazard button niya. Ito yung left and right niya, which ang ganda. Premium naman yung pagkakapindot, hindi siya mumurahin. Nagpalit din siya ng lever, which is already RCB. And from this, maganda rin, meron din siyang passing light. Yeah. Clicking this, meron ka ng passing light. So kung galing kayo stock na Click 160, magandang upgrade to kasi para sa passing light, tsaka ang ganda ng switch panel nito. May hazard button ka rin. And ito pa rin yung horn niya. On the right panel or right switch ng Honda Click 160 na to, I believe in-add nila to. Hindi naman to kasama by default sa stock. Kasi pag nag-ignition ka, ang una mag-iilaw dyan is yung daytime running light. By default, gagana talaga yun. Iilaw ka agad siya. Yung daytime running light ng Click 160. But for this section, ito yung para sa MDL niya. So, nakapatay yan. Pag kinlik mo yan, bubukas na yan. Ang ganda. Ang ganda ng point na to kasi nakakontrol mo yung MDL switch mo. Hindi mo na kailangan bumili ng extra I think domino switch tawag doon na pinipindot mo. Ito hindi. Nandito na siya sa kamay mo agad. Hindi mo na kailangan mag-reach out dito or sa kabila ilalagay. And what you see also, hindi na to stock levers. Naka-RCB levers na rin siya. And by the way guys, si Click 160 by default, keyless na siya. Hindi na siya disusi. Keyless na siya gamitin. And also, for your information, meron din tong handbrake eh. Kaso nagpalit siya ng levers. Hindi ba sa RCB yung handbrake feature ng Click 160. Pero by default, by stock, meron yan. If you look at it, ito pa rin yung parang mukhang LCD panel lang. Version 2. Hindi nagbago. Let's try to open it up. You know. Nandun pa rin yung signal light. You know. Left and right yan. Kaya hindi lang siya isang signal lang. And nandyan yung parang key indicator niya. Yung high, check engine, wag naman. Temperature. And meron din siyang idle stop. Yung idle stop kasi, yun yung key feature lagi ng mga Honda na once you go stop, sa stoplight or hindi gumagalaw, pag naka-on yung idle stop mo, namamatay yung makina, it conserves fuel. Isang piga mo na, konting piga lang, magbubukas ulit yung makina. Yun yung magandang feature ng Honda as well. Nandun yung battery indicator. And then for the gauge, pipintin mo na yung select. Andiyan yung trip A. Trip B yung kanina. Ito trip A. And, tama. Ito yung average fuel consumption. Tapos, ito yung voltmeter niya. Hindi. Total, napakabata pa rin na to. Hindi gamit itong click na to. 8,497 kilometers pa lang. Ito yung trip A. Pag gusto mong i-reset yan, pipress mo lang itong set. Pero once you long press this, mag-reset itong trip A para magkaroon ka ng, for example, may long ride ka. Gusto mong i-measure yung from bahay to sa kapupunta at pabalik, may-measure mo yun. Or even, kung gusto mong i-count yung fuel consumption ng motor. And then there are also time. Kumbaga, everything you see here, it's very accessible. Kahit maliit siya, may silbi siya. Ito yung fuel gauge niya as well. Pagdating sa gulay board ng Click 160, napaka-accessible to. Necessity to sa mga Pilipino kasi
pupuntang palengke, may bibilin, pwedeng ikarga dyan pag walang kargaan o wala kang top box, pwede mo ilagay dyan yung gamit na gusto mong ilagay. Now, syempre, keyless to. Ganyan na yung switch niya. Ito yung seat, yung push start, pwede mo ignite. And meron siyang front pocket. Yung front pocket na open, malalim to guys. Panalo to. Pwede kang maglagay ng wallet, ng cellphone, malalim to, hindi yan mahuhulog. Nga lang, huwag niyo iwanan, baka mawala. Added sa harap, meron na tayong pocket sa kanan, meron din tayo sa kaliwa. Dito ka na ngayon, pwede magtago ng gamit mo. Kasi, sa pinot mo lang, bubuksan mo siya, pwede mo itago yung gamit mo dyan. Malalim din siya. Malalim na siya. So, actually, napakalalim niya. Oh, ang lalim niya, meron pa siyang USB charger dyan. Yan, meron siyang USB port dito. So, made easy. Gusto mong i-charge yung phone sa loob, by all means, okay lang. Kung gusto mong mag-charge dito, dahil meron kang cellphone holder, pwede pa rin. Expose nga lang yung wire, pero convenient pa rin. Meron ka ng USB port sa Click 160 na wala yun sa previous models, kaya malaking silbi yun. Para sa upuan naman ng Click 160, alam nyo, malaki siya para sa driver, para sa OBR nyo, sasakay sa inyo, sa angkas. Hindi siya ganun malaki, hindi siya ganun kaliit. Para sa akin, sakto lang. Hindi siya katulad ng mga sa ADV or sa PCX, pero para sa akin, hindi mahihirapan yung sasakay sa inyo sa Click 160. Lalo kung hindi naman ganun kalakihan yung sasakay, okay siya. Hindi siya hirap. Now, buksan natin yung trunk. For the trunk, may space naman siya eh. Okay siya. Marami ka pa rin malalagay dito. Goods pa rin siya. Hindi lang siguro kasya yung buong helmet dito. Siguro kasya medyo maliit na shell. Half face, I think kakasya. Pero full face na large shell, hindi kakasya dito. I don't think so. Nandito rin pala yung fuel ninyo. Baga, hindi siya katulad ng iba na nasa sa harapan, na may switch lang para magbukas yung lever. Pero once you're going for a refuel, kailangan nyo buksan yung trunk para magpagas. So, yun ang upuan tsaka trunk ng Click 160. I think it's good. Wala naman problema doon. Adding to the safety also of the Click 160 is yung kill switch niya. Whenever na mag-park ka, pag binuksan mo yung side stand mo, namamatay yung makina. Automatic yan. And that happens vice versa. Kapag nakaganyan yan, pag nakababa yung side stand mo, automatic, hindi mo siya masi-switch on. Added safety feature yan for the Click 160. On today's market, hindi na available yung ganitong color scheme. Dati kasi, available tong matte red, tsaka yung puti. Nakikita ko lagi yun sa daan. Hindi na sila available from the dealers. Right now, ang available for the 160 is the matte Cosmo Silver Metallic, matte Gunpowder Black Metallic, and the matte Solar Red Metallic. Meron silang added decals doon. Hindi na sila plain. I believe it's, if you see on my screen right now, if a-flash ko yung pictures for the new colors, added racing decals na siya. So, compared to the introductory color, wala naman nagbago. Same features pa rin, same engine, same thing. Pero adding to the good news for the Click 160, yung SRP nito. Yung SRP ngayon ng Click 160 is only 116,900. Ang baba na nun para sa Click 160. I believe before, I think it's 118 or 1, I'm not sure. Pero bumaba yung presyo ng Click 160. Naging very competitive to sa market para sa mga tao. Let's have a review on the experience para mapakita ko kung gaano kaganda at gaano ka-smooth manakbo ang Click 160. On the Click 160. So, dito tayo sa ride experience natin para magkaroon tayo ng final feedback on this. So, ang ganda ng cockpit ng Honda Click 160 kasi ang ganda ng mga cockpit niya rito. Yung pockets niya, panalo eh. Pwede ka maglagay ng cellphone dito. Then, yun nga. Parang Click version 2 pa rin to pero okay naman kasi yung screen. So, yung 5.4 and 5.4 and a half. Baba natin ito. Start muna natin. So, 5.4 and a half. Hindi ako tiptoe. Flat-footed ako sa Click 160.
Kaya if you're 5'4 and a half, maybe 5'5, siguro 5'3, kayang-kaya to. Kahit na 5 foot, kayang-kaya to eh. So tara, let's go. Okay na yung side mirrors natin. Let's have that ride experience on the Honda Click 160. Alright, Click 160. Dito tayo. So, subukan natin ang kanyang singit ability. But I assume na walang problema to dahil maliit naman na motor to. Oh. Kayang-kayang sumingit sa traffic nito. Sure ako dyan. Braking power is good. Yun, medyo mabilisan yun. Kumagat ka agad yung combi brake. Once kasing humiga ka ng rear brakes, sumasama ng bahagya na yung harapan. Yun yung pinaka-combi brake niya. Oh, sabi pumasok sa gitna. Kasha T6, kasha tayo dyan. Diba? Yun ang ating singit ability for the Click 160. Alright, pass tayo ng C5 extension. So, dito naman tayo lagi nagte-testing ng motor. Para sa riding position naman, it's relaxed naman. Siyempre, ano siya, hindi siya mataas katulad ng para sa ADV kasi medyo relax ka dun eh. Ito medyo mababa kasi. Pero given yun naman talaga ang riding position ng Click. Relax naman din siya, pero medyo mababa siyempre yung handlebar. Kung sanay ka sa mga ADV, medyo mababa to. Ano yung pick up ng Click 160, oh? Tulin eh, easy 90. Grabe, ganun mag-pull agad tong Click 160 pag biniga mo. Ang bilis mumatak na ito, grabe. Ang gaang niya kasi, nilagyan mo ng 4 valves. Ang tulin! Rocket to. Ramdam na ramdam mo yung pull niya eh. Pag binigyan mo talaga, bibigay niya talaga sa'yo eh. Antindi. So far, sa mga na-review ko, masabi ko ito yung pinakamalakas. Para sa para sa scooter category sa 160 ha. Ang ganda ng power nito, grabe. Woo, grabe. Ang ganda ng hataw, ang ganda ng ano to. Pick up itong Click 160. Kung mid-end pa rin, wala ganyan, rolling, bigyan mo, ibibigay niya eh. Ang gandling eh. Kumbaga, wala kang bitin sa motor na to. Kung city driving lang talaga, may mga open spaces, gusto mong umovertake, hindi ka bibitinin na itong 160. For the suspension, maganda yung YSS eh. Hindi ko masabi sa stock, but I mean for this YSS, hindi siya matalbog eh. Medyo stiff na to. Kaya pag kumo-corner ako, lumiliko ako, okay, wala akong problema sa handling dito. And guys, ang daling iwas-iwas eh. Ang gaang eh. When it comes to braking naman, okay naman eh. Combi brake, okay naman. Hindi lang siya, alam mo yun, hindi lang siya may lakas ng disc brake pag bumalik ang disc. But I mean, it does the job pa rin naman para sa combi brake system, para sa drum sa likod. Nothing wrong, nothing too much wrong with it. Siguro, iba lang talaga pag disc. Lalo siguro in wet conditions, doon magkakaalaman lalo pag naka-disc brake at saka versus drum brake. Teka, sisipin nyo ha, hindi pa ako ganun kagaang na rider. Mabigat-bigat pa ako na rider. Sana gumaang na nga eh. What I mean, hindi pa ako ganun kagaang na rider, pero yung pickup na binibigay ito, grabe. Yung power to weight ratio nito. So isipin nyo na lang, kung ikaw ang katawan mo, manipis ka, ito gamit mo, ay masisisihan ka talaga 100%. Kung hatak at hatak lang pag-uusapan, ito yun. Tara, balik tayo sa garahe para sa ating personal feedback and recommendation. For my personal recommendation or feedback ko nga pala para sa Honda Click 160, alam nyo guys, ang tuling ng motor na to. Isipin nyo naman na ang nimble na gamitin, ang dali niyang i-maneuver kasi maliit nga siya, maliit yung frame niya. Tapos isipin nyo, magaang na motor, nilagyan mo ng 4 valves na 157cc. Guys, rocket tong Click 160. Yung na-experience ko sa kanya gamitin sa daan, kung paano ko pigain, grabe, ibibigay talaga niya yung easy 80 to 90. Ang tulin nito. Sabi ko, mabilis to. And when it comes to features para sa akin, sa price point niya, okay naman eh. Alam nyo, titignan mo nakakilis ka na,
may combi brake system ka, may added safety features ka with the kill switch na stand niya. Alam mo yun? Meron kang handbrake na mga gamit mo pagdating sa traffic. Meron ka ring idle stop for 116,900 pesos. For a reputable Honda brand for Click 160, which is already kilala na to from version 1, version 2 to version 3, 160. Bago na yung muka. Para sa akin, 160,900. Sulit na yun para sa price point. Panalo to. If you're a user na gustong bumili for a first scooter at gusto mo Honda Click at gusto mo malakas na kasi 125, eto yun, wala na kasi 150, 160, para sa akin, shoot to for a first scooter for you. Despite na sinabi ko na napakasulit ito sa price point for 116,900, panalo talaga siya. Para sa akin, bang for the buck tong Click 160 for the performance and safety. All goods. Pero may kulang eh. May something kulang sa Click 160 na dapat gawin ng Honda eh. Dapat dito kasi ilabas ni Honda yung top spec variant ng Click 160. If you can see, busog na eh. Nandun na yung makina, naka 4 valves ka, na-retain naman yung safety features from Click V2. All goods eh. Pero dapat meron kang another variant, Click 160, let's say, Click 160R, Click 160S, a top spec variant. When you say top spec variant, same chassis, same engine, naka-disc brake ka ng harap likod, meron ka ng ABS sa harapan, meron ka rin traction control sa likod. Bakit hindi bibili ng tao yun? Hindi naman lahat ng Pinoy matangkad o hindi lahat ng Pinoy type yung PCX. Hindi lahat ng Pinoy type yung ADV na malaki. Diba? Kung ang average Filipino rider mo lang is 5 flat, 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", katulad ko, or let's say 5'5" below. Ayaw nila ng mga scooter. Okay na sila sa Click. Pero hinahanap nila yung features ng PCX at ADV dito. Which wala namang variant na ganun si 160, diba? Kaya ang nangyayari sa iba, minomodify nila yung clicks nila. Ginalagyan nila ng disc brake yung likod. Kasi, totoo naman, malakas yung preno kapag meron kang disc brake sa harap at likod. Walang dulas yung pag-disc compared sa drum brake. But that's just my opinion lang naman. It may be subjective, maaring tama ko o mali. But for my end, yun lang nakikita kong kulang. Base variant, panalo to. But if there could be another variant, another top variant for the Click 160, maaring mas magmamahal siya. Totoo, kasi magbabago yung features eh. Magkakaroon ka ng disc harap likod, ABS, tsaka traction control. Pero I believe Filipinos are willing to pay extra for that. Before I end this episode of R8 Mall Reviews, I would like to thank Kuya El Rey. Siya lang naman yung may-ari ng El Rey's Motor Shop. Meron silang El Rey's Motor Shop sa Tambo. Meron sa malapit sa SM Sukat, sa tabi ng Vira Mall, and also sa Las Piñas. A huge thank you Kuya El Rey sa pagpapahiram ng Click 160 mo. Grabe, hindi ko magagawa yung review na to without you approving na mahiram ko yung Click 160 mo. And shout out nga pala kay Janjan. Si Janjan lang pala yung, siya nga naman yung nagme-maintain ng motor ko. Siya ang mekaniko. Kuya El Rey, si Sir John, siya yung nagme-maintain ng motor ko lagi. Siya nag-aalaga ng motor ko sa kumbaga ako yung end user na nag-aalaga. Siya naman yung mekaniko na pag may kailangan ng PMS or anything na kailangan ko pagawasan ito. Siya yung gumagawa. Kaya John, shoutout sa'yo. Thank you so much. And yes, before I end this review, guys, please always subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. Malaking tulong po yung subscription nyo, yung like niyo para lumaki yung channel. Please like, please follow me on Facebook, also on Instagram and TikTok. Guys, ang saya ng review nito. Nag-enjoy ako sa Click 160. On to the next review, guys. Ride safe, guys. Godspeed. Alright, motto.